Yan ako kasi parang di siya nakapagod. Meron. Okay lang, masakto na. Hindi pa man eh. Okay. Tayo po yan yung magpasimula na lahat. Tayo po yung magkaroon na. Kaya na ginagawa natin, para po tayo ng panalangin para sa gawain. Tayo po yung magsisimula na. Para tumagin po ang ating tayo pong galing tumayo. Tayo manalangin. Muli, maraming sa langit. Maraming salamat po sa oras ito. Sa araw ito, tulad din sa bawat isa na kami po yung may itaas, may pangal, may pangal na masali ka sa langit po namin, Lord. Salit po namin ay yung pagkatanggap ng Panginoon sa inyo. Pero po panalangin namin na aming puso ay hindi po yung pakalinisin upang hindi po yung magkakapat Panginoon sa bawat beses na pinagkakalimutan mo. Pero po, Lord, ang preacher, today, Panginoon, paraan po ang boldness, Panginoon, sa kanyang messages na pinagkaroon nyo sa kanya, Panginoon, para makalaguan ang spiritual naman. In Jesus' name we pray. Amen. Bago po tayo umawit ng welcome song, kamaya po natin din si Yuan, Ashley, kaya Amen. Sarah, siyempre bisita ni Sister Hannah. Amen. Sa iyo, Ashley. Let's sing. You're so welcome. You're so welcome. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome. There's a welcome. There's a Christian welcome. Binabati namin kayo. May pagbating Christian. Oh, hallelujah. Parang matigyan po na. Ayan, ayun po, nakatayo na po tayo lahat. Nakabalik na po tayo sa ating upuan. Meron ba? Ayan. Tapo po tayo sa ating pag-aawitan. Sa mga may song po. Saan po natin nagsa sa hymn 163. Pwede ka po sa hymn 163, My Redeemer. Ito po yung bagong kanta ating aawitin. Sa mga nakakalam po ay ano tayo ng malaso para marinig nyo natin makasabay po. Ayan. Ay, meron po pala tayo dito. The first stanza. I will sing my redeemer. Next one is not to me. On the cross he suffered. On the curse to set me free. Sing, oh sing of my Redeemer. With his blood
Hindi na po tayo masyadong lalayo. Doon po tayo sa hymn 160. Ayan, hindi na po talaga siya malayo. Totoo na. Tayo, are you washed in the blood? Are you washed in the blood po ba, mga kapatid? Amen! Yan, sabay-sabay po natin awitin. Have you been to Jesus? Hymn 160. Have you been to Jesus for the cleansing, or are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace, His heart? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood of the Lamb? In the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Words of heaven falling with the robes divine. Are you washed in the blood of the Lamb? May your soul be ready for the Master's ride, and be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean. So be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Amen. Tayo pinadapan naman sa ating salamat. Panginoon. Nais sa mga pagaya. Salamat sa Panginoon. Para siya nag-work for the right. Lord. Oh, thank you. Panginoon. Narito pa rin tayo lahat. Uliubulan. Amen. Ako po ay nagpapasalamat po sa Panginoon. Una po sa lahat sa safe po na travel ni na pastor po nung nakaraan. Salamat po sa prayers po ng mga kapatiran. At ganun din po salamat sa Panginoon na sa kabila po ng mga pinagdadaanan po ng mga karamdaman, ang Panginoon po ay mabuti at nagbibigay pa rin po ng buhay at lakas po sa araw-araw. Nagpapasalamat po ako na sama-sama po tayo ngayon pong araw ng Panginoon at makasamba po sa Kanya kahit may mga nakita. Meron pa bang nais? Salamat. Kahit isa na lang, patuloy na natin at medyo tayo na sa sigura. Nagpupulit na pasalamat po sa Panginoon sa isang buong linggo po na binigay niyo po sa amin, sa family po namin. Ayun na po. Best po ako sa mga lessons na natutunan ko this week. And medyo po po din po sa iyo. And of course din po is still praying po for mga paganda for 7 years sa college. And ayun po. Papasalamat po sa Panginoon. Yun nga po. Pagkamat hindi ako natanggap sa application ko sa I-Core. Nawa,
hindi so, parati ako hindi Lord sa mga gusto niyo mga makahanap din po ng trabaho, ganyan. Yun lang po, tugod bilang Lord. And also po pala sa birthday ni Eloisa kahapon. Yan, nawa lumaki siya sa Panginoon. Ayun lang po. Amen. Kung meron po ay sa hapon na lang ako tinagay pa na ibang pasasalamat. Para makabalik kayo sa Happy birthday, Liza. Sino po ba yung nandyan, Brother AJ? Si ano po, Sister Sheila, Sister Ellen, Welcome, tsaka Sister Sheila. Heidi. Sister Heidi po. Sister Annie, good morning and welcome po. Sister Ellen. Sister Ellen. Okay, thank you po. Salamat at nakasama namin kayo sa gawain ngayong linggo. Kayo po ay muling umawit para sa Panginoon. Kaya po yung magsitayo. Amen. Amen. Ayun, tayo na po para tayong lahat. Tayo po yung mawit muli sa Panginoon. Awitin po natin ang Blessed Be the Family. Yan, sa Hymn 171 po, muli sa ating mga hymnal. Hymn 171. Po, sa mga nakakalam po ng kanta, sabay-sabay po tayo. Lakasan po natin para po makasabay ang lahat. Lakasan po natin ang first stanza. Blessed be the fountain of God. Ay, everybody po, first stanza. Blessed be the fountain of blood, through a world of sinners redeemed. Blessed be the dear Son of God, only blood is right for thee. Glory of God and Christ gold, bringing to my heart when cold. Wash me in the blood of the Lamb, and I shall be whiter than snow. Chorus whiter, Whiter than the snow, whiter than the snow. Wash me in the blood of the Lamb, and I shall be whiter than snow. first stanza, Tony. For he was the crown that he wore, and the cross his body ordained. He will spread the sword of the Lord, but he suffered us not in vain. May I? Crowns and be led, victories for sins here below. Washing in the blood that he shed, and shall be whiter than snow. Chorus whiter, Whiter than the snow, whiter than the snow. Wash me in the blood of the Lamb, and I shall be whiter than snow. last stanza, Father. Father, I have wandered from thee, often has my heart gone astray. Seems to do my sins, seems to be, water cannot wash them away. Jesus, to that fountain of life, leaning to your promise I go. Let's keep like the washing divine, and shall she be whiter than snow. Whiter than the snow, whiter than the snow. Wash me in the blood of the Lamb, and I shall be whiter than Good morning po church. Tayo po ay manatili sa ating pagkakatayo. Buksan po natin ang Bible natin sa Joshua chapter 7 verse 16 to 26. Dayayin mo po pag nandiyan na po ang lahat.
Joshua chapter 7 verse 16 to 26. So Joshua rose up early in the morning and brought Israel by their tribe, and the tribe of Judah was taken. Verse 17. And he brought the family of Judah, and he took the family of the servants, and he brought the family of the servants, and the land, and Zebulun was taken. Verse 18. And he brought his household, man by man, and Achan the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah was taken. Verse 19. And Joshua said unto Achan, I pray thee, glory to the Lord God of Israel, and make confession unto him, and tell me now what thou hast done. Hide it not from me. Verse 20. And Achan answered Joshua, and said, Indeed I have sinned against the Lord God of Israel, and thus have I done. Verse 21. And so among the spoils of booty that belonged to Jordan, and 200 shekels of silver, and a wedge of gold of 50 shekels weight. Then I collected them and took them, and behold, they are hid in the earth in the wings of my tent, and the silver under it. Verse 22. So Joshua sent messengers, and they ran to the tent, and behold, it was in his tent, and the silver under it. Verse 23. They took them out of the midst of the tent, and brought them unto Joshua, and unto all the children of Israel, and laid them out before the Lord. Verse 24. And Joshua and all Israel with him took Achan the son of Zerah, and the silver, and the garment, and the wedge of gold, and his sons, and his daughters, and his oxen, and his asses, and his sheep, and his tent, and all that he had, and they brought them unto the valley of Amor. Verse 25. And Joshua said, Why hast thou troubled us? And the Lord shall trouble thee exceedingly. And all Israel smote thee in stones, and burned them in fire after they had smote them with stones. Sabay-sabay po tayo sa verse 26. And they raised over him a great heap of stones unto this day. So the Lord turned from the fierceness of his anger. Wherefore the name of the place was called the Valley of Power unto this day. Okay, tayo po makakaupo na at tayo makakarinig ng mga special number. Yung mauna po ang feed square at susundan po ng general choir. More.
Oh,
Amen. Tayo po'y dadako na sa ating importanteng bahagi ng service. Tayo po'y tumayo at tayo po'y po natin yung Bible natin. Luke 21, verses 1 to 4. Open po natin yung Bible. Basahin ko po, sundan nyo na lang po siguro ng hotel. No? Makita na po? New Testament. Luke. Chapter 21, verse 1. And he looked up and saw the rich men casting their gifts into the treasury. And he saw also a certain poor widow casting in bitter 2 mites. And he said, Of a truth, I say unto you that this poor widow has cast in more than they ought. For all this have of their abundance cast in unto the offerings of God. But she of her penury had cast in all the living that she had. Let's pray po. Panginoon Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa umaga nito. Maraming salamat, Panginoon, sa time, Panginoon, na pinatulog po sa amin. Hinatindi po kami, kasama-sama sa inyong bahay sa bahay. We pray, Lord, you give us wisdom na maintindihan po namin yung aming salita, Panginoon, ang yung message for today, na yun po ang kaitaas, Panginoon. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay po, pwede po tayo magsipok. Yan, good morning po sa ating lahat. So, wala si Pastor. Ako po muna sa umaga. No, good morning sa nasa online. Marami po sa online. Tatlo po. Good morning po sa inyo. Let's, ano lang din po, no, acknowledge din natin si Brother Tom, Bumalis po, and si Sarah. Kapitbahay natin. Tsaka po yung ating visitor, si Yuan Cashley. Ayan, Cashley, taga-Windward. Ano ka rin hanap? Klase mo? Kumagin mo yan. Hindi naman talaga ka na.
Susunod may upo ka. Ha? Yaman, si Kainson niya, Kainson. Well lang yan. Sige po. Luke 21 verse 1 to 4. Alam natin yung kwento. Familiar po tayo, no? Yung poor widow. So dito sinabi, the story is about yung rich man. So verse 1 sabi, nakita raw ng Panginoon na nagtuturo siya, and he looked up and saw the rich men casting their gifts. Sa Tagalog, yung mga nag-aalay, nag-offering mga mayayaman. Nag-offering sila. So, this is about the rich man and the widow offering na nakita ng Panginoon. God saw it and gave His disciples lesson. So, ano po yung lesson dito? Naalala niyo ba? Doon po siya makikita sa verse 3. Ayan, verse 3. And kung open niyo po yung Bible, sabi po, and he said, of truth I say unto you, that this poor widow had cast in more than they all. So, yung mayayaman, nagbigay po sila ng marami. Yung poor widow, ang binigay niya is 2 liter of mites. 2 liter mites. Sa Tagalog, 2 lepta. Sa natin 2 piso. No? Yun lang yung binigay niya kumpara dun sa mayayaman. Pero sabi ng Panginoon, yung widow na yun gave more than them. No, sometimes tayo, we thought that giving more means more talaga. No, pero the Lord said, bakit kaya? No, dito natin makikita. The Lord said na yung babae na yun, mas marami pa siyang binigay kaysa sa inyo. Pwede natin sabihin, siguro sa panahon natin, yung mayaman nagbigay ng 1,500, 10,000, kasi mayaman sila eh, versus 2 pesos. Ganun yung comparison, pero mas marami raw. And we thought that giving more than other is better, or we think that since we only give little, it's not as good. No, madalas natin naririnig kung napapansin niya. Pasensya na, ito lang kaya ko eh. Sorry na, ito lang. Lagi tayo parang minamaliit natin yung binibigyan sa Panginoon. Pero in this, ang gusto kong makita natin dito is yung quality. Ano ba yung tinitignan ng Panginoon? No? Yung binigay mo ba o yung puso mo na nagbigay ka? So yun yung makikita natin dito sa ating topic. So we often say, sorry, ito lang. Well, doing more is better. No? Minsan sabihin natin, yung kapatiran walang ginagawa. Kung siya, 10 ministro niya, ikaw, isa lang. No? Minsan, yun din laging parang ano natin eh, thinking natin. Na more is better. Well, not all the time, no? This story shows yung quality ng heart, yung sincerity ng babae, ng poor widow, no? Yung quality ng sacrifice niya matters more than yung quantity, which is yung amount na, by the way, yung title po pala ito is The Importance of Quality. Siguro nakita niya nakalimutan ko. And The Importance of Quality. So yun po yung background ng story ng babae ng widow. Yung quality over quantity, narinig niyo na po ba yun? May super common, di ba? Yan yung parang may nagtatanong sa business eh. What's better? Quality over quantity, quantity over quality. Sa Chinese, ano yan? Liit, kita, ano? Dami benta, liit, ano yan? Parang maliit turbo, basta maraming benta, mas malaki daw kita. Parang ganyan sa kanila. So they more on quantity. Kasi yung mga Chinese may sa mga class A. Okay lang yan, kasi marami namang bibili. The majority nasa Shopee, sa Divisoria, mga Chinese parang ganyan yung thinking nila eh. So quality over quantity, so it's the concept. It's a concept that explores whether it is better to have quality or less per quality or more pero low quality naman siya. So, lagyan ko lang po ng konting reminder lang na meaning. Alam niyo ito eh. Quality refers to degree of excellence or how good something is. Yun yung quality. Ang wala yung baboy. Diba yung quality? Yung mga nanay, yung mga mamalengke, alam natin quality food. Sa mga bata, alam natin quality na cellphone, kapangit na cellphone, quality na computer. Sa motor, yung mga mahihilig. Diba? Degree of excellence. So may performance, merong visual ka nakikita. Focus on excellence, high standards, and values. So meron siyang standard. Sometimes, majority of the time can lead to greater satisfaction or stronger brand reputation. Quantity is technically about numbers. Focus on how many outputs, gano'ng karami yung ibibigay, gano'ng karami meron ka. So normally useful lang yan pang short term eh, lalo sa business.
So, how can we say that one thing has a good quality? Okay, napapaisip ako. Yung kanina sabi natin, paano ba masasabi, ay naman, meron to. Thank you. Paano ba natin masasabi na ang isang bagay ay merong good quality? Yung kagaya sabi ko kanina, kayo, depende sa personal preference nyo, kung ano ba yung gusto nyo. Makikita nyo yung quality ng isang bagay by number one is if or the quality can be attributed to something that is effectively fulfills its intended purpose. And intended purpose meets established standards and provides value. Sa Google po yan. Tingnan nila dyan. Ito yung definition ng or paano natin magiging quality. Kapag daw napupulfill niya yung intended purpose niya. For example, meron kang, alala ko yung kanta ni Michael B, yung electric, yung DJ mo ba? Titinda siya electric fan, katawan niya umiikot. Masabi mong quality yung mga ganun. Nung bibili ka cellphone, di gumagana, minsan lang. Masabi mong quality. So masabi mong quality ang isang bagay if it fulfills its intended purpose and meets established standards. So yung mga gumawa, nag-establish sila ng standards. So yung quality nito is based dun sa creator, inventor. No? So there's a standard that we need to meet. We need to fulfill. Like, example ko na lang, si Cain, saka si Abel. Ito ano to eh, parang lagi namin usapan ito dati. Bakit ba hindi tinanggap yung kay Cain? Diba, sabi ng Panginoon dun sa Genesis 4:7, if thou doest well, shall thou not be accepted. So sabi niya, kung inayos mo ba, kung ginagawa mo ba, hindi ba tatanggapin? Diba, if thou doest not well, sin lights at the door, and unto this shall be his desire, and thou shalt rule over him. So si Panginoon, hindi tinanggap yung offering ni Cain. Kung kaya ba tinanggap? Kasi daw, sabi, if thou doest well. So, merong standard yung Panginoon na sinet. Merong kung kailangan abutin. Hindi yung pwedeng basta, pwede na yan. Lord, ito na. Meron mo 15 minutes, sa'yo na to. Diba? Magsisimba ako yung ano lang, preaching lang, huwag na yung unahan kasi kakanta lang naman. Hindi pwede yung ganun. But if we offer something sa Panginoon, merong standard na kailangan ma-meet para makapagbigay tayo ng good quality offering sa Panginoon. No, God has His standard. Sabi sa 2 Corinthians 9, every man according as he purposeth in his heart. Ang sabi, so let him give not grudgingly or necessity, for God loveth a cheerful giver. So pag tayo po nagbibigay, no, we don't give to please other people. We don't give to please ourselves. Parang yung mayayaman, di ba? Yung dami kong binigay. Sa lahat ng tao, nakita nila ako pinaka-kailangan ko dito. Ngayon mag-ooperate kayo, gagawin mo. Nagbigay naman ako. Di ba tayo pagka nagpabibigay tayo, hindi natin sinasabi. But Lord, ayaw pa, basta magbibigay kami, huwag na po sabihin sa amin. Diba? Hindi yung i-announce pa sa harap. Kaya may mga nakikita tayong ganong practices. May magbibigay, tapos announce, oh, sige, ganitong kabatiran ko, nagbigay. Di ba mas maigi na, yung Panginoon na lang yung nakakalam, Panginoon na lang yung pag-bless sa atin. Di ba? So sabi dito sa 2 Corinthians, every man according, so let him give, not grudgingly. Hindi napipilitan. Hindi yung, kasi sabi sa Bible, mag-offer, bigyan na lang ako. Diba, kahit ayaw mo naman. Kasi baka pagalit ang nanay ko, may trabaho na ako, kailangan ko mag-text eh. Kasi sabi nung ni brother ganito, sabi ng pastor, binabantayan eh. Gala naman, alam mo nagbabantay sa'yo, para late ka lang. Iniisip mo na parang nauubliga ka magbigay. So, not grudgingly or necessity. Hindi dahil kailangan lang, hindi napipilitan mo. So, ano ba yung form of offerings natin? Money, given na yun eh. It needs for the ministry. Pero yung ministry will not work only with money. So, hindi na tayo masyado magdidwell dyan. Although yung story dito, nung widow is about money. Kung gaano karami binigay yung quality. Pero kukunin natin yung idea na quality over quantity. Let's focus more on, ano pa ba yung mga nabibigay natin? Money and service. Quality of service. Ayan, stewardship. No? Let's focus more onto this one. Kasi yung money, di natin makakontrolin eh. Only God knows. Amen. God will provide sa needs natin. If God gave us more, then thank you Lord. Mag-offering tayo. Eh kung wala, parang yung babaeng babaeng widow. Dalawang lepta lang. So madadown ka ba na, Lord, piso lang kaya kong ibigay. Diba? Eh kung yun lang yung kaya mo eh.
Why not? Diba ano nga dun eh, ang pagtatalo ron is, ang sasabi ng Panginoon, gusto ng Panginoon sabihin, yung mga yun, nagbigay, percentage lang, ako mayaman, meron 100 million, meron ng 1 million, para realistic. Para 1 million, nagbigay ako ng 100,000. Ilang percent yun? 10%. Yung babae meron siyang 2 pesos, binigay niya yung 2 pesos. Ilan yung binigay niya? 100%. So, tinitignan ng Panginoon is yung quality ng babae ng puso niya na, Lord, I can trust yung bibigay ko po lahat. So, let's focus on the service na lang, no? So, quality of service. Our body is a living sacrifice, sabi sa Romans 12:1. Aware na po tayo, amen? Yan, sabi, beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is reasonable service. Ano po natin? So, as an offering, hindi lang po siya pera. We offer our body sa Panginoon. Lord, I will go sa church, makikinig ako ng salita niyo. In-offer niyo ba ito niyo? Lord, I will sing sa harap, magpapakanta ako, magpapabasa, magpipray. Kahit ano man yan, kahit ano ministry. Lord, magwawalis ako dyan. Diba, you offer your body, you offer your sacrifice, your service. May standard pa rin eh. Ano sabi? Present your body as living sacrifice. Anong standard? Kasi yan ng Panginoon, holy, acceptable unto God, which is reasonable service. Di ba sa mga preaching, lagi, devotion, lagi nasasabi yan, paano ba tayo maglalakad, paano tayo mabubuhay. Right? Oh, ito yung guide natin, yung Bible eh. So, nandito yung standard, nandito yung kailangan natin ma-meet. Or yung mga cellphone, bumili ka ng electric fan, meron yung ano eh. So, manual. Ito yung manual natin, no? Diba kapag may problema tayo, pag may sira yung electric fan, paano ayusin? Paano kailangan pagsira? Paano pag may problema tayo? Paano pag nahihirapan tayo? Ito yung manual, paano maayusin? Ano kailangan mong gawin? Diba? Pupunta ka sa technician, pupunta ka sa Panginoon. Ito nga yung hospital, di ba, nung may mga sakit daw spiritually, emotionally, dito tayo pupunta. So, even yung service natin, merong standards. No, doon tayo mag-focus sa quality. So, acceptable, holy, acceptable unto God. So, as a Christians tayo, as we give service to Lord, it is our responsibility to make sure our offering are meeting God's standards. Kaya ba pag nagsisimba naisip, di ba? Naalala ko lagi yung preaching sa atin. Sabi ni Pastor Bersa Dasma, bago ako pumunta ng simbahan, ayusin mo muna yung product mo. Tayo ba na-experience ba natin bago tayo pumunta ng simbahan, nag-aaway muna kayo ng anak mo. Nag-aaway mo na kayo ng kasama mo. Galit ka dun sa kasama mo. Di ba maayos ba yung puso mo? Yung ba yung puso na mag-serve sa Panginoon? Yung ba yung puso na pupunta sa simbahan? Yung ba yung matanggap-tanggap sa Panginoon? Tingin mo may intindihan ba yung salita mo? No? It's our responsibility to check. The quality can be assessed by examining performance, reliability, conformity. Sabi sa 2 Corinthians 13:5, examine yourselves whether ye be faith, prove your own self. So tayo dapat examine natin sa sarili natin. No, sa lahat ng gagawin natin, sa lahat ng service natin, in everyday living, let's examine ourselves. Ano nga bang ginawa ko sa araw na ito? Parang tuwan-tuwa ako pa, ay, nagano ako sa Panginoon. Nag-serve ako sa Panginoon. Pero ang tanong, katanggap-tanggap ko yun sa Panginoon. Baka mamaya maging kagaya tayo ni kayo, hindi tanggapin. Sabihin lang sa Panginoon sa iyo ng Panginoon, if you do well, tingin mo hindi mo tatanggapin yan. Diba? If namit ko yung, tinuro ko na yung standards, nandito na eh. Sinabi ko na sa iyo, every week, naririnig mo na. Alam mo na yung dapat mong gawin. Tapos gusto mo, tanggapin ko kasi hindi ka sinusunod mo yung sarili mo kagustuhan, no? So, it's our responsibility to examine ourselves. So, meron lang pong dalawa na gusto ko makita. Yung isa is yung reason why God expects us or expects our service in good quality condition. Tsaka, paano tayo tinutulungan ng Panginoon. So, for now, punta man tayo dito, quality of faith over quantity of work. Bakit nga ba? Diba, naisip niyo ba, bakit nga ba? Kasi ito, sa business yan, pinagtatalunan ito eh. Pero kaya ba tinanong yung sarili niyo? Bakit ba mas may importante yung quality? Dito ba sa church, nagpaparamihan ba tayo ng ministry? Ba hindi naman. Marami ka ministry, let's just say,
ako, papatugtog ako, papiano ako, papakanta, ano mang gusto kong gawin, babalis ako, di ba maayos? Di mo matutuwa yung Panginoon. Or ikaw, sa mahal mo sa buhay, sa asawa mo, bibigyan ako sa asawa ko ng regalo, or di mo, hindi yata chocolate, pero may kagat. Hindi ka matutuwa yan. Diba? Hindi naman. Bibigyan mo ng letter. Love letter, lagay mo sa resibo, sa likod ng resibo ng Watson. Matutuwa ba? Diba? Hindi naman. Walang quality, parang hindi pinaghandaan. Alam mo yun, walang effort. Diba? Magsuserve ka sa Panginoon, pupunta ka rito, nakastinelas ka. Yun simpleng pananamit na lang eh. Ay, tinamakalit ka. Ako eh. Ay, testimony. Sabi namin, okay yan, no? Nagpa-practice tayo, nakachinilas tayo. Diba, kahit kami tinatamaan kami, kahit kami nakakalimot kami. Diba, tayo as a human being, we are forgetful. No? Yun na, simpleng pupunta ka sa church, regardless kung anong gagawin mo, magwawalis ka dyan. Bahay ng Panginoon dapat presentable, acceptable, holy. Nang sabi nga sa school, pupunta ka sa school, papasukin ka mo nakachinelas? Hindi. Bakit sa church pupunta ka, naka-chinelas ka lang, naka-short ka lang. Diba? Tapos kaya sabi nung iba, naalala ko kung bago ako naging Kristiyano, baka formal niya naman manamit. Nangyayari na ako noon eh. Kasi magbabarong, ang nakabarong lang naman dati, ano ba? Kung nakikita dati nakabarong eh. Yung mga naghahatid, yun lang, mga ganito, kung nakikita natin. Pero nung naging Kristiyano ako, sabi, bakit hindi ka magsasabi kung ngayon acceptable? Amen po. So nakikita niyo po yung point ng quality. Acceptable lang to God. Hindi pwede na basta-basta na lang kung ano lang gusto mo, bigay mo na lang sa Panginoon. Okay lang, marami naman akong binigay. Diba, okay lang yan kahit nakaganto lang ako, dami ko ng ministry. Ako nga gumawa lahat yan eh. Ako nga nag-ayos yung cellphone, ako nag-ayos ng mic, ako nag-ayos nito. No? Pero pag preaching, tulog ka. Pero pagka nagsisimba ka, kasanto ka lang, nag-face ka lang. Hindi ka tanggap-tanggap pa yun. Ang dami mong ginawa, sa totoo lang. Pero tingin mo tatanggapin ng Panginoon. So why quality is more important? Example, yung sa buhay natin. Yung pinakamaliit na bagay na ginagawa natin, 30 minutes rest, pero nakaupo, versus 1 hour rest, pero nakatayo. Tingin sa kayo mas makakapagpahinga. So it shows quality. Diba? Quality time sa pamilya mo. Ari ako, sabihin na sa ako, wala ka nang oras sa amin. Ang drama na. Sadya ko. O yung mga, mga asawa na, yung mga sa inyo, wala kang time sa pamilya, puro ka work. Sige bukas, Saturday, sa inyo lang. Nasa bahay lang, hindi ako aalis. Pero nakaupo ka lang, nagsiselfone ka. Holiday. O yung bigyan mo sila ng 3 hours, 4 hours, pero nag-uusap kayo, kikwentuhan kayo, kalaro mo yung anak mo, kausap mo yung asawa mo, tinatanong ano problema niya. Tingin mo ano mas matimbang? Yung 24 hours na binigay mo sa asawa mo na magkasama lang kayo, wala ka namang ginawa, sa cellphone ka pa rin nakatingin, o yung quality time na binibigay mo. So ito yung mga example lang. Capable man in a group. For example, ang bahay, patayin tayo ng bahay, kubo. Meron 2 marunong. Tapos merong 5 hindi marunong, wifey. Tingin sino mas mabilis matatapos? Sinong mas mabilis matatapos or sinong mas maayos yung magagawa? Yung mga marurunong na konti lang o yung marami? Ganun pa lang, it shows quality over quantity. So you might think more is better talaga. Lalo na sa buhay natin. More time, no? Lagi naman ako lang sa church eh. Yung ganito ka, hindi nagpupunta sa church. Ako every week, wala akong absent. Nandito pa ako sa prayer meeting. Tulog ka naman, nakaupo ka lang dyan. Nakaupo ka na nga lang, kausap pa yung katabi mo. Hindi ka pa nakikinig. No? Pinagmamalaki mo. Ang dami kong time na binigay sa Panginoon, lagi ako nasa church. Diba? More money. Ang dami kong binibigay dyan. Lagi ako nagtatides dyan. Diba? Once a month lang ako magsimba, pero ang laki nung binibigay ko dun sa church. Ang minsan naisip natin ganun eh. Parang, ang tao kasi dyan, parang di na-justify mo na lang yung sarili mong pananaw. Na kahit alam mong mali, no, amen po kung na-realize yung ganun. Kahit alam mong mali ang gagawin mo, mag-iisip ka ng konting tama. Tapos pangahawa ka mo yun. Na nagawa niyo na po ba yun? Okay lang yan. Hindi, okay lang yan. Matatanggap ng Panginoon. Ito yung common na lang yung sinasabi. Okay lang yan. Maintindihan ng Panginoon yan. No?
Then expect na lang ako magbabago. Alam naman ng Panginoon yun eh. Alam naman niya, tinatry ko eh. Alam naman niya mahirap eh. Pero ang tanong, talaga bang pinilit mo? Talaga bang ginawa mo? Nagre-reason out ka na lang. No more money. Bibigay ka nga. Wala ka namang ministry sa Panginoon. Hindi ka naman nagsisimba, hindi ka nakikinig. Hindi ka nakikinig ng salita, hindi ka nagbabasa. So paano mo mamimit yung standard? Paano magiging katanggap-tanggap yung binigay mo? Amen. More ministry. Ayan, yung kanina. I will do more ministry pero wala naman sa puso. Eh sige, ako na lang magpapakanta. Kasi wala magpapakanta eh. Pero hindi mo naman gusto. No? Ako na lang tutugtog kasi ayaw nila eh. Hindi, ako na lang kasi natusan ako ni Deacon eh. Tapos na ako ni Pastor. Diba? Pero wala sa puso natin yung paglilingkod sa Panginoon. So it's not acceptable. So here are some examples that more is not always better. Ito ang biblical. Wall of Jericho. Alam niyo po yung story ng Wall of Jericho? Ayan no. Ilan lang sila umigot? 300? Spartan yata yun eh. Kay Gideon yun eh, triangle eh. Ilan ba yung Spartan dali? Ilan yung ayan no? Basta konti lang sila, di ba? Ano pinapagsak nila? Wall. City yun. City na may wall, na may soldiers, lahat. Tapos sila umiikot lang. Kasi masabi ng Panginoon, they follow God. Ilan sila? Konti lang versus marami. Gideon, ayun, sabi nila na eh. 32,000. Ilan ang kalaban nila? Mas marami pa sa 32,000 ha. Ang ginawa ng Panginoon, binawasan. Binawasan ulit. Tapos naging 300. Sabi ng Panginoon, okay na yan. Diba? Sinasala niya eh. Pinapakita niya na kahit konti yan, quality naman, yan yung mga susunod sa akin, magtitiwala sa akin, mas okay yan kaysa marami. Amen po. Ano dala nila? Trumpets versus soldiers na may espada. David, Goliath. Nag-matter ba yung size? Yung dami ng experience ni Goliath? Hindi naman. David pa rin. Kasama niya Panginoon. Si Moses. Dami yung mahabol sa kanila. Yung dagat. Di ba? Meron lang silang isa in common na talagang quality is yung faith sa Panginoon. They trust God na regardless ng pagdadaanan, regardless ng nakaharap, if we do this service 100% sa Panginoon, makakayanan natin, no? Amen po. Nagagawa po ba natin? Question. Minsan, kahit minsan. Kahit minsan lang. Dahil nga na, justify, nagawa mo naman isang beses eh. So, di ka na maulit eh. Kung nagagawa po ba natin? Matthew 17:20, faith size of a mustard seed can move mountain. Yan ang sabi ng Panginoon, faith size of a mustard seed, pero wala kang marami kayo. Wala kang isang congregation kayo. Parang man eh. Kahit isa ka lang, basta yung faith mo, kahit basta maniwala ka sa Panginoon. That's how powerful your faith is sa Panginoon. God shows us that it's not about the numbers. Amen po. Biblically, even sa buhay natin, it shows that it's not about numbers. Ay, sa mga men, sa anong tawag dito? Anniversary. Naalala niyo ba natin? You good men? Amen. Ano yung lyrics? Men full of compassion, who love and cry, men will face eternity, aren't afraid to die. Men will fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. Hindi kailangan ng Panginoon na sobrang dami. Ito yung kailangan niya. Parang yung kay Gideon. Kahit gaano pa karami yan, binabawas-bawasan niya. Kailangan ko yung quality service, quality, yung puso, yung quality, yung nakaniniwala sa kanyang buhay. No? So, reasons why God expects us, ito na yung mga reason. Bakit nga ba kailangan ng Panginoon ng quality? Kanina pa tayo, quality over quantity, maganda quality. Bakit nga ba? Question is why? Number one, buksan niyo po sa Isaiah 4:7. He said, number one, even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him, yea, I have made him. So tayo po, mga tao, is created.
by God for His glory. Hindi po para sa atin. Hindi po tayo ginawa ng Panginoon para maglemerda. Para mag-enjoy. Although gusto natin masarap. So, hindi mo tayo pinagbabawalan ng Panginoon, kaya tayo may free will. Pero we are created for His glory. May purpose. So, naalala niyo po yung quality kanina? Ano yung meaning ng quality? Kaya ako sinabi yun para babalik-balikan natin yung meaning ng quality. Refers to a degree of excellence, how good something is, yung standard na sinet ng Creator. So, ang sabi rito, God created us for His glory. How confident are you na kaya mo sabihin na you glorify God every day? Everything that you do. No, namimit natin yung reason why we are created. Ganun tayo ka-sure. Pag-sure ba? So, for an inventor's perspective or creator, you will create something for a reason. It has a purpose. So, ito yung purpose ng Panginoon to glorify God. No, I have formed Him. So, minold tayo ng Panginoon sa kung anong gusto niya. Sabi dito, when phones, tablets, or kahit ano pa yan, computer was created, it was expected best outcome following its creator's program. So yung mga IT makaka-relate dyan, pag gagawa sila ng website, gagawa sila ng kahit ano, pinoprogram nila yan. Ano yung sinusunod nila? Following its creator's program or how he imagined it. So yung mga yon, meron yung iniisip, ay ito yung gagawin itong website na to, ito yung gagawin ng cellphone, ito gagawin ng computer. Pero paano lilipad to? No, meron silang purpose kung bakit ginawa yun. And it's expected to work all the time. So tayo, we are created by God for His glory. Yun yung purpose natin. We are formed by God. So that's why God expects quality sa atin. Kasi siya yung gumawa eh. So sabi di ba doon sa una, how can you know something is in good quality? If it's meeting its standard. Pag nami-meet yung standard, pag na-fulfill natin yung purpose natin. Ito yung purpose ng Panginoon to glorify God. Gaano mo kadalas nag-glorify ang Panginoon? Gaano kadalas mong nami-meet yung standard ng Panginoon? Acceptable. No, yung offering mo, yung service, yung ministry, gaano mo kadalas na nami-meet yun? Mamaya nagtuturo na lang tayo sa mga bata kasi walang may gusto. Kasi tinawag ka, nahiya ka na lang tumanggi, no? Tumatayo na lang tayo sa harap. For the sake lang ng nahiya ka lang, hindi. Nagsisimba ka na lang kasi pinuntahan sa bahay. Diba? So, as a creation, they were expected to work all the time. Not just something that barely works. Now, for example, ang cellphone, ako, inventor, website, IT na lang, cellphone, pag yan hindi gumana, tingin niya matutuwa yung gumawa. Pag nakita niya, pero yung ginawa ko, hindi gumagana yung mali. No? Ay, kung gumawa ko ng something, taliwas dun sa gusto kong mangyari, tingin mo matutuwa siya. Tingin mo yung ibang tao may masasabing maganda? Tignan mo to si Carlo gumawa ng electric fan. Yung katawan niya umiigo. Diba? Yung electric fan yung LCM. Ay, pag-ganun ba? Hindi pala mas may mga comedy yung lumang comedy. Imbis na pag-ganun yung electric fan. Kaya matutuwa yun. Yung gumawa nun. Diba hindi naman. Tiyo may masasabing maganda ibang tao. Masabing ang ganda ng creation niya. Ganda ng ginawa niya. Basta pag ganun. Diba hindi? Do you think yung creator mismo, masasabi niya masasatisfy siya na maganda yung ginawa niya? Hindi. No? Same goes with us. As a Christian, we are created by God to glorify Him. Now, can you tell yourself, kaya mo ba tumay sa salamin? Sabihin mo na, ay, itong creation ng Panginoon, namimit niya yung standard, namimit niya yung purpose. Inuuna ko yung Panginoon kasi yun yung
build sa akin. Yun yung purpose ko dito sa mundo, to glorify God. Kaya mo bang sabihin sa sarili mo? Kaya mo bang ipagmalaki? Dahil sabi sa choir, proclaim. No, kaya mo proclaim? Kaya mo bang sabihin sa ibang tao? Kaya ba ipagmalaki Kristiyano ka? Na may dala kang Bible? Kaya ba ipagmalaki na pag inaya ka mag-basketball, mag-SM, kamag-anak mo, o kung sino man yan mag-aya sa'yo? Na hindi unahin ko yung church kasi may simba eh. Unahin ko yung Panginoon. Diba? Can you tell yourself you're fulfilling God's purpose for you? Can other people tell you are Christ-like? Yung testimony mo. Kaya ba sabihin ng ibang tao, ay, itong Kristiyano ito, talagang nagbago. Ay, talagang Kristiyano siya. Ay, talagang sumunod. Ay, talagang naligtas. No? O yung ano lang, parang tawag sa ating magagaling actors, Christian sa church. Kahit ako tatamaan din mga dito yung mga makukulit, pero sabi, babaguhin ka eh. So dapat may makikita ang pagbabago. Sabi, may nakita po bang pagbabago? But then other people tell that you're Christ-like. So lahat po tayo dito even I. Kahit ako. Can they say that you are different from non-believers? Or different for those na hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon? Or just the same with them? Parehas lang tayo sa kanila. No, is our Creator, ito yung pinakamabigat na tanong. Pag tinanong mo yung sarili mo, is our Creator happy with His creation? Yung ginawa niya yung mundo, 7 days. Sabi niya, ang ganda nung nagawa niya. Kaya sa 7 days niya, kasama si Eva Tadan doon. Tingin mo up until now, kaya pa rin sabihin ng Panginoon na, ay, ang ganda nung ginawa ko. Kung kaya pa tumingin sa salamin, at ipagmalaki sa sarili mo na nasusunod mo, na masaya yung Panginoon sa'yo. So, you can tell the difference between original and fake. When it comes to things, yung mga bagay na binibili nyo, paano malaman yung peking iPhone? So, original. By it looks, how it works, more on physical, di ba? Pag bukas mo, Samsung lumabas, peke yun. Ano? Tayo, sa Kristiyano, ganun din. Paano malalaman na talagang itong binago ng Panginoon? By it looks. Makikita mo sa kanya, dati nagsisimba ito, naka-short lang. Dati nahihiya pa ito ng dalang Bible. Amen! Ngayon, lagi na yan nasa simbahan, lagi na yan nagsusuot ng maayos. Kahit pagtawanan pa siya ng iba, kahit dumaan sa court. Na makikita mo, physically, mayroong pagbabago. How it works, paano siya mag-function as a human being. Nagiinom pa rin ba siya? Mas mauunahin niya pa ba yung pag-kaibigan, pag-basketball? No? Yung trabaho, unahin niya pa ba yung trabaho? So, merong changes. So, the poor widow casted it all. Sabi sa verse 4, for all these have of their abundance cast unto the offerings of God. But she, of her penury, had cast all the living that she had. So, the rich man gave abundance. Sa Tagalog po, labis. Pag binasa nyo. Yung sobra-sobra lang yung binigay nila. Pero yung babae, ang binigay niya is, she gave it all. Cast all living that she had. So it shows yung heart, yung faith sa Panginoon. Ano pinapakita? Lord, kahit wala ako, kaya ko. Basta nandiyan ka, di ba? How many of us can give everything to God? Not thinking about tomorrow. Sino po rito kaya yan? Gawin yung, kare, wala ka nang kakainin yung pamilya mo, bibigay mo lang yun. Kaya niyo po ba? Or parang minsan ako yun naman. Lord, next week na lang. Promise, dobling ko. Diba, meron tayong ganun eh. Kasi wala na po kami kakainin mamaya, wala po kami pamasahin mamaya. How many of you can surrender their job? Kahit may pasok kayo. Hindi ako papasok kasi may simple. Now, how many of us can let go of their emotions? Ito yung pinakamahirap eh. As a Christian, we are created by God. We are supposedly humble. Unahin mo ba yung galit mo? Parang may nakita ka masama. Unahin mo ba yung galit mo kasi dun sa sinabi ng Panginoon? Unahin mo ba yung pride mo? Unahin mo ba yung gusto mo kaysa dun sa sinabi niya? Na magre-react ka kaagad? Kasi sabi ng Panginoon, huwag na raw eh. Diba, ingatan daw yung lumalabas na bibig. Yung actions natin. Diba? How many of us can cast all their burdens to God believing that He will give you rest? Ilan sa atin yung kaya magtiwala na
kahit ano pa yung problema mo, sabi nga sa preaching, nasusunog na yung bahay nila, tinapos na pa rin yung simbahan. Amen. Kasi alam niyo, hindi mapapako yung bahay kasi hindi daw naglilingkod sa Panginoon. Ilan sa atin yung kayang gawin doon? So God wants us to rely on Him or to be reliant sa Panginoon. Proverbs 3:5-6, sulat din na po siguro. Trust in the Lord, alam niyo naman with all thine heart, sulat. And lead not unto thine own understanding. Acknowledge Him, and He shall direct thy path. Commit thy ways unto the Lord. Psalms 37:5. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. So yung Panginoon na yung bahala dyan, ibigay mo lang sa Kanya lahat ng burdens mo, lahat ng anxiety mo, depression, lahat ng problema mo. Kaya ng Panginoon yan kasi kung ikaw hindi mo kaya eh. Diba? God way is always better. God has His own purpose for why we are created, we are chosen, and God knows that we always forget. Parang yung kanina sabi ko, makakalimutin tayo eh. Kaya nang sinabi ng Panginoon, ito na-realize ko lang din, yung sinabi pastor na naging favorite ko, yung wife, submit to your husband. No? Lalo ng Panginoon, makakalimutin tayo. Nung sinabi ng Panginoon, wife, submit yourself to your husband, it's not a suggestion, it's a reminder of your design. Kasi sabi dun sa Genesis 2:18, I will make a helpmeet. So, ikaw yung katuwang ng lalaki. Amen. So, kailangan mo magpasakop sa kanya kasi tutulungan mo siya, hindi mo siya ikokontrol. So, yun yung purpose mo, yun yung reason ba't ka ginawa ng Panginoon. Sa lalaki, husband, love your wife. Binigyan ng Panginoon ng helpmeet, hindi ka binigyan ng Panginoon ng alalay. Amen. So, sa mga lalaki, mahalin mo yung asawa mo. No? Alagaan mo, tulungan mo rin, hindi yung parang inaalipos lang sa bahay. Children. O ito, di ba? It's not a reminder. Ang sabi? It's not a suggestion, it's a reminder. Children, obey your parents. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor their father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee. Thou mayest live long. So itong mga to, sa tanay, sa tatay, sa anak, hindi po ito reminder. Ito po yung purpose natin. Ito yung kailangan natin gawin. So, number 2, God created us in His own image. Genesis 1:27, sabi, so God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female created He them. So ginawa ka ng Panginoon, hindi kamukha ng iba, kundi sa sarili niyang kamukha. So una, kailangan mo maging quality kasi siya yung gumawa sa iyo eh. So pwede mo sabihin, ay, Panginoon gumawa ng hindi maganda. Hindi naman. So He created us in His own image. So kung ano yung nakikita sa atin, yun yung Panginoon. Naniniwala po kayo? Amen po ba? Amen. We are created to His own image. We are expected in great quality. Since we are formed from His image. So self-explanatory na. Pag tinignan niyo yung katabi niyo, can you say na, ay gumawa yung Panginoon. Tingin ka sa sarili, ay gumawa yung Panginoon. No, ito yung Christ-like na sinasabi, ito yung sinabi susundan. Ito yung buhay na kailangan kong gawin. No, lahat tayo dito kahit tumingin kayo sa akin eh. Kahit di ba sabihin, baka makikita. No, ito yung kailangan natin ma-meet, ito yung standards. No, self-explanatory siya, pero dahil sobrang dali, minsan hindi na natin pinapakinggan kasi mahirap gawin. Pero ito yung kailangan natin gawin. If you make something out of your image, for example, ikaw gagawa ka, drawing mo yung sarili mo, 3D printing, tapos pangit, o, yan. Tutuwa ka ba? Panginoon, ginawa tayo in His own image, eh, tapos gagawin mo, mag-iinom ka lang. Nakita mo ba sa Bible na ginom yung Panginoon? Nagsugal? Wala naman. Di ba? Nag-basket? Wala yung basketball. Yung naglakwat siya lang, wala naman, di ba? Priority niya yung ano eh, gawain. Ministry. Yun ang kailangan natin gawin. We are created in His own image. Yun yung dapat natin gawin. Number 3, God chose us. Sulat niyo na lang po yung mga verse, bibilisan ko na lang. God chose us. So una, ano yan? God created us. God expect quality kasi He created us. In His own image, He created us. Sa dapat katulad natin siya. Number 3, God chose us. Pinili tayo ng Panginoon. So we are chosen by God to believe Him and know Him. Isaiah 43:10. Ayan. Sulat nyo na lang po So ito yung Ayan, yung I have chosen.
I have chosen that ye may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. So isa lang po yung Diyos. If before Him or after Him, wala na. So tayo sa Christian, ito yung pinangawakan natin, di ba? Kasi sabi, bakit daw? Kasi sabi natin, iba, dami nilang Diyos. Tayo isa lang Diyos natin. Ito yung sabi ng Panginoon eh. No, we are created by one God, all-powerful God. Nag-iisa lang yung Panginoon. Yung pangalawa, without Him, or yun yung A, yung B, without blame in love. God chose us without blame in love. Ephesians 1:4. Ayan. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, so bago pa rin buhay itong mundo, we are chosen that we should be holy and without blame. So alam niyo na bakit nag-expect yung Panginoon ng quality sa atin? Nag-expect yung Panginoon ng something sa atin na maganda kasi nandiyan naman lahat eh. We are created by Him. We are created into His image. Pinili ka pa. Sa dami-dami ba naman ng tao, ikaw pa. Naisip niyo ba yun? Bakit sa dami ng tao ako pa? Ako pa yung naligtas, ako pa yung nakakilala. May purpose yung Panginoon. Amen. In love. Before Him in love. Ayan. Pangatlo, ordained to bear fruit. John 15:16. Ye have not chosen me. Sabi ng Panginoon. Hindi mo raw pinili yung Panginoon. Sino ba sa atin dito yung nag-usa na magsimba, walang pinagdaanan, yung masarap ng buhay mo, ay hindi, nililikod ako pa. Wala, di ba? At tayo nakaranas ng hirap, problema, yung hindi na talaga kaya, or may nag-share sa atin bago pa tayo pumunta sa Kanya. You have not chosen me, but I have chosen you. Amen. And ordained you. Amen. So, meron talaga nakatalaga sa atin that ye should go and bring forth fruit, and that fruit should remain, that whatsoever ye ask shall of the Father in my name, He make it with you. So, meron tayo dapat maging fruitful. In what way? Nakakapag-ministry tayo, nakakapag-share tayo, no? May ginagawa tayo. Ang punong na walang bunga to, pinuputol lang yun eh. Ang halaman, pinuputol lang. Kung tayo, ilang taon ka ng Kristiyano, nakaupo ka lang dyan, wala kang ministry. Isipin mo, nasusunod ko ba yung gusto ng Panginoon? Yung model ng Panginoon, yung program ng Panginoon, nasusunod ko pa ba? Ito pa ba yung reason bakit niya ako sinave? No? God chose us for a reason, not just to sit there. Amen. There is a purpose. You are created. You are saved for a reason. No? We are to glorify God. God created us to glorify Him. So qualities we need, number 1 is obedience. Samuel 15:22. Alam niyo na po ito. Kunin ko na lang yung ayan, obedience, Samuel 15:22. Sulat niyo na lang po, basahin ko na lang. Samuel said, He hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices. So gusto ng Panginoon yan, as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice, Amen. and to hearken than heap fat of rams. So, to obey is better than sacrifice. Kahit milyon pa yung ibigay mo dyan, hindi ka naman nasunod sa Kanya. Para kang sikain, hindi tatanggapin ng Panginoon yung offering mo. Hindi tatanggapin ng Panginoon yung binibigay mo sa Kanya. Kasi sinasabi naman sa iyo kung paano eh. Parang yung sa bata, turuan mo siya kung paano nang gagawin. Aray, ugasan mo to. Or may papagawa ka, gagawa siya ng ibang way niya. Iko-correct mo ba yung bata? Iko-correct mo pa rin siya kasi hindi yung tamang way eh. Amen. Although nagawa niya yung pinapagawa mo pero maling way, hindi pa rin niya tanggap-tanggap. Ganun din sa Panginoon. Kahit mag-offering ka sa Panginoon, hindi pa rin niya tatanggapin ng Panginoon. Sabi niya, obedience or to obey is better than sacrifice. So that's number 1, obedience. Qualities that we need, number 2 is commitment. Colossians 3:23, whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord and not unto men. So lahat po ng ginagawa natin dito, kahit anong sabihin ng ibang tao, ng kapitbahay, ng madaanan mo dyan, ibebenta ka encyclopedia sa suot mo, kahit ano pa, may dala kang Bible, na ayun dati, isang hero, kahit ano pa sabihin nila. No? Ang sabi, do it heartily as to the Lord, not unto men. Wala tayong pang sa kanila. Ang pangin natin yung Creator. Paano tayo ginawa? No? Amen po? Whether therefore ye eat or drink, 1 Corinthians 10:31,
Whether you therefore ye eat or drink or whatsoever ye do all to the glory of God. So that's our main goal, main purpose, bakit tayo ginawa. So let's all do it for the glory of God. Integrity, number 3. Better is the poor that walketh in his integrity than he that is preserved in his lips and is a fool. So mas maigi pa raw yung mahirap na naglalakad sa integrity. Yung integridad. Alam integrity na? Yung alam na yung tama, ginagawa niya kahit wala nakatingin. Hindi yung gagawin lang kapag may nakatingin lang. People pleaser ganun. Yung kahit wala nakatingin sa atin, kahit tayo lang gagawa tayo. Kahit wala magsabing, ay ang galing mo. Kahit wala magsabing, buti pa siya. Kahit hindi kayo kumpara sa iba. Sabi sa Proverbs 27, the just man walketh in his integrity. Ito po yung para sa ating mga magulang din sa mga wife, pag tumanda na kayo. The just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. So kung tayo po gagawin natin to, hindi lang po to para sa atin. Hindi lang to glorify God, may reward po yung Panginoon sa atin. Even our children will be blessed. May ba ayaw niyo ba yung anak niyo na blessed? Ito may ayaw. Yung mga wife, yung magiging anak niyo. Kung susunod kayo sa Panginoon, hindi mo na kayo mag-girlfriend. Parang yung sa pastor, no? So yung susunod tayo sa Panginoon, di ba, ayaw niyo ba na yung magiging anak niyo sa future, magiging blessing para sa iba, or magiging blessed din? So how does God help us? Apat lang po ito, mabilis na lang. Titus 2:11-12, for the grace of God that bringeth salvation has appeared to all men. Sabi sa 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So yun po yung kailangan natin iwasan, denying ungodliness, worldly lust. Kung ano man yung mga gusto ng mundo na to, na salungat sa gusto ng Panginoon, i-deny natin yan. Righteously and godly in this present world. No, kung ano man yung ino-offer ng mundo ngayon. No, yun yung tuturo sa atin ng Panginoon para maiwasan natin. Number 2, God enables us. Philippians 2:13, for it is God which worketh in you. So yung Panginoon po, yung nag-work sa atin, to both will and to do of His good pleasure. No, kahit hindi mo kaya, God enables us. No, I can do all things. Philippians 4:13. Ngayon, I can do all things through Christ who strengthens me. Kahit hindi mo kaya, kahit feeling mo mahirap, trust in the Lord. Parang si David. God tests us. Peter, walking in water. Well, we all know that God is all-powerful, all-knowing. He knows the past, future, and present. So alam ng Panginoon na pag pinalakad niya si Peter, matatakot yun. Lulubog. Alam ng Panginoon yun. Pero sabi niya pa rin, lapit ka. No? Tinitest niya pa rin, pinapakita niya pa rin na Peter, try mo. Pakali ko, bili. No? Sabi niya, oh, you have little faith. So tayo, dumadaan tayo sa test. Kahit alam ng Panginoon na medyo mag-fail tayo, o you have little faith, para makita natin, ma-realize natin, ay, kulang pala yung trust ko sa Panginoon. No, kung wala yung mga trials na yun, testing na yun, hindi mo na ma-realize eh. Feeling mo, lakas-lakas mo na eh. Kala si Peter, disciple niya, kasama niya Panginoon. Thinking na nakaharap niya na yung Panginoon, nakita niya na nalulutang, natakot pa siya. What more us? No, nakikita mo lang, problema lang. No, we have to trust in the Lord, we have to have a quality faith. Number 4, God refines us. Psalms 12:6, the word of the Lord are pure words, as silver tried in the furnace of earth, purified 7 times. So huwag kayong parang madadown pag dumadaan tayo sa pagsubok, pag dumadaan tayo sa hirap. Now remember, diamonds, paano sila ginawa? Bato lang yan. Hiniwa-hiwa yan. Kinat many times para lumabas yung ganda. Even gold, rock lang din yan. Tinunaw, niluto, iniit, no? Lahat na. Para maging gold, lumabas yung quality. So tayo ganun din. Yung mga trials, yung mga temptations, yung mga paghihirap natin, hardships, problems, kulang sa pera, kahit ano pa yan. Bigay mo lang sa Panginoon. Ginagamit ng Panginoon para lumabas yung quality natin. As a Christian, as a believer, as a creation of God. So let's just let God help us. No, yun yung mga tulong na ginagawa niya. Kasi minsan itong mga to, ito yung mga, hindi natin napapansin pag problemado tayo eh. Kung iniisip natin yung problema lang lagi. So ayun lang, yung gusto ko lang, ayun lang yung gusto ko na-share.
So let's not forget yung purpose ng Panginoon kung bakit tayo nandito. Hindi ito para lang sa atin na sabi kasi you only live once. Alam niyo yan? You only live once. Magpakasaya ka. Kung gusto mo, lumamatay ka. Pero baliktad eh, you only live once na kailangan mo magmadali na ma-meet yung standard ng Panginoon. Kasi pag namatay ka na, wala. Hindi na makakabawi. So, ayun lang po. Let's all stand up and pray. Pray po tayo. Panginoong Diyos, na mapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa inyong salita, Panginoon. Sa inyong reminder, Panginoon, ng inyong purpose sa amin. Makita po namin, Panginoon, nalinsunod sa inyong gawa kung ano po dapat namin gawin, Panginoon. We realize, Lord, na kayo po yung aming creator, kami po yung creation, we are created into your image, Panginoon. Yun lang po, Panginoon, ang aming dalangin na may maalala po namin. Pangalan niyo sa inyo. Manatili po tayo nakatayo. Tawagan ko po si Dico. Tayo po yung muling malapit na sa Panginoon. Ang mensahe po natin narinig. Usapin po natin siya kahit po bumigit at muna namin muling sa kasasabi kanahangin. Kung paano ang kanyang salita ay pumili sa atin. Kung paano siya nag-remind ng quality of our service para sa Kanya. Hindi lamang po tayo tumatanggap na ng blessing. Hindi tayo po required to give our service sa Panginoon. Not just parang in our own accord lang, but we have to give our service according to what is required by the Lord in our heart, with our faith, in our commitment to obedience sa Kanya. Amin pong dakilang Diyos, sa langit Lord, maraming salamat sa inyong mensahe na ibinahagi sa amin, Lord. Salamat po sa pagpapaalala sa aming Panginoon. Sa aming mga minsan ay nagiging, o madalas namin nagiging kainaan ang aming pong magbibigay ng servisyo, Panginoon, sa inyo. Na minsan ay ginagawa lang namin parang gilo lang na wala sa aming loob, wala sa aming pagiging seryoso. Magbibigyan ng service sa inyo. Pagkawalan po kami, Lord, sa aming mga bulangan at pagkakamali. Pagkuling Panginoon na work of our Spirit, Panginoon, ay siya pong makita at mag-manifest sa amin. Tulungan po kami magsabit, Panginoon, sa banal na Espiritu. Tulungan mo kami, Ama, mapalalahanan araw-araw na ang bawat service namin sa inyo, Panginoon, ay lalaanan namin ang sincere na pananampalataya, Panginoon. Lalaanin pa ng Panginoon ng oras para sa inyo. Na matulunahin namin, Panginoon, kayong itaas sa aming buhay at hindi po ang mga pangangailangan namin na maniniwala po kami na sa aming pagiging tapat sa inyo na ang bagay, Panginoon, dahil po sa pagkakulad sa amin. Maraming salamat po sa aming Ama, kayong mapupurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Pray mo po na. Tayo dapat na sana. Offering na. Offering. Okay, sorry. Offer po
Ano po, tayo po magsitayo para po sa ating pagkakalaglay. Let's pray po for our opening. Panginoon, maraming salamat po muli, Panginoon, sa nagpapagod ko. Mga kapatid ko, Panginoon, sa pagpapagod ko. Panginoon, maraming salamat po sa kapatid ko kay Brother Francis, sa ating po ng mensahe sa akin, Panginoon. Tapos po ng ating pagbigay, Panginoon, ang malalaki at Panginoon, pagpigin niyo po ang bawat isa ang pagbibigay, Panginoon, para po sa inyo. Kasi po ang pagbigay, Panginoon. Yan po, gusto po ang mapagbibigay at gawin po sa inyo, Panginoon, at gawin po yung gamit sa inyo pong gawain. Kung ano sa dalangin, sa pangalan ng Jesus. Amen. Mensahe na tulong ng encouragement, diba? Sa pagpapaalala. Dalawa po idada ko ngayon sa announcement. Announcement, mamaya, yung joint fellowship, meron tayo na. Yung mga ka-ating kanila, mas maganda. Meron tayo. Kaso iba yata ang setup ngayon. Wala yata ang devotion. Magugustuhan nyo kasi may hint tayo sa media. So gagawin natin manood ng kids. Pero hindi ko lang na-download. Na-download na, saka hindi tayo doon sa annex, dito tayo sa mains. Nag-meeting tayo. Kaya wala akong mag-standby sa annex. Okay lang yung kakain, siyempre, weekend. Kaya dito tayo. At saka ang good news pa po, sa ating film showing, meron tayo kala nyo lahat. Naabangan din ni Pastor, na-recorded yung ating lahat, kahit 1/4 ng peso. Meron po tayong sharing, kung ano yung panood nyo, kung nanood kayo o natulog,
tayo pala kasi nakakatulog din. Ayan, malalakot ko kasi pinapanood din ni Pastor. Kaya magiging seryoso kayo. At makikita kayo sa camera kasi nagraran ng camera. Isang moto lang ipigit ko para di halata. Okay, so yun yung parang mamaya sa fellowship. Wala. Pwede kayo punta makakapasok kayo. Maganda yung palabas. Wala nga encouragement. Alalas. O dito tayo kakain. Dito ba? Tama. O dyan pala siya. Dito pala tayo kakain pala lahat. Nakalimutan. Nakalimutan. Ayun, basta kakain tayo. Sama. And then, meron pa po ibang announcement, activities na susunod. Hindi ko na nakita yung roster natin. Si Joel, meron po ba tayong inabak na susunod? For this month? For this month po sana, wala naman po. Siguro yung next schedule lang po ng evangelism, hindi pa po alam po sa Ayun. Ayaw nga pala. Yung bagay na ginawa nila na tumulong tayo sa ibang church. At yung tumulong pala sila. Hindi pa na makakasama. So hopefully sana maka-join tayo. Ako rin sana maka-join. Maganda po yan eh. Napapractice yung pinag-aralan natin na soul winning. Ay, saka ano po pala, Lord Supper pala po tayo sa July 27. May Lord Supper tayo sa July 27. Ako, yun ang pinaka-importante na dapat hindi natin atinan, hindi natin dapat naliban. Mag-lead kayo, mas maganda para maka-join kayo sa ating Lord's isa sa mga binili na ating Panginoon sa Kristo. So, Lord Supper, may kainan sama-sama tayo, meron tayo film showing. Okay? And then, hello po sa mga ano po, sa mga newly elected officers po, narinig po tayo mga 12:45. Lagi po, 45. Tama kasi yung start ng fellowship natin is 1:30, di ba? Amen, bros. Mahaba naman, buti na, mabilis yung preaching ni Pastor eh. Ay, Pastor, sorry. Parang may calling eh. Pero parang kalalapangan sa kanya. Nasa kanya yan. Okay, wala na ibang ada announcement. Ang kailan announcement, yung mga boys, kaya yata. Hindi naman madami niya, pero malam yung simutanda kasi natin pinag sa dagat. Uy, grabe yung celebration. Nani maganda ka. Okay, Nana, meron pa. May ano po yata, di ba? Monthly, ano po tayo meeting? Million natin na At saka pala reminder pala yung sa ating aircon pala. Yung commitment natin para August, malamig na talaga dito. Hindi na tayo panay-puna, hindi na panay-paypay, naka-coat na yung mga tasa. Ayan, maganda na natin. Masaya ba kayo? Ganda ng message, no? Hindi siya review. Alala, encouragement. Mamaya di ko alam. Mamaya kasi bigyan ako hindi ko kaya. Hindi naman yun eh. Kahit ba sa review, ano yan? Yan yung na-encouragement kasi para nakikita natin ano yung bagay na dapat natin ituwid sa buhay natin. So, yun naman yun para lang. So, wala lang. Ay, okay na tayo. Pwede ka yung mga nasa kitchen. Yung mga nasa kitchen, alam ko, prepare pa kayo dun eh. Tanan natin yung po, then go close to the prayer. Oh, wala. Yan sabi ko. Pag hindi pa tapos ang benediction, ang service is until the close, hanggang benediction. Dapat, hindi kaya. Magtampo na kayo sa akin, pero yun talaga yung tama. Hindi natin ugaliin na pag ano, tapos na preaching, tapos yung share, hindi ganun. Dito na kayo sa harap para marinig yung nangyayari. Yung mga nasa gilid yan, dito na kayo.
Francis. Kasi part kayo ng church, so kailangan marinig nyo yung dapat. Dito kayo, Ram. Makikita nyo ano nangyayari sa church natin. Hindi lang sa binibigay nyo mga touch, ano? Sa month of June po, total cash inflow is 25,726. Ang total cash out naman po is 25,895. So, negative. So, yun po, negative. Sa June po, negative 74.85. And sa mission support naman po, meron po tayong total cash in na 520 pesos. And total cash out naman po is 500. So, meron pa po 20 pesos na remaining balance. And sa ngayon po, ang cash on hand natin is 2,050 sa mission support. And sa tithes and offerings naman po is 689.42. Nakikita niyo po yung tinatakbo ng ating offering. Marami tayong gawain, pero nakukulang tayo doon sa ating mga mga pondo. Kung nababayakin ng Panginoon, puso niya na magbigay. O dyan, kagaya ni Pineta sa yung sa message natin, diba, quantity, quality. Okay? Wala na yung Panginoon. Okay? Let's close up in prayer. Tayo po ito kayo na. Lord, 1 million. Oo, sana. Magulat ko. Let's pray. Aming pantangin ng Diyos. Muli, salamat po, Panginoon. Sa usapan natin sa service, Panginoon, na lagi kayo nakagabay sa amin. Salamat sa mensahe. Salamat sa mga patira. Okay? Ito na po sa Panginoon. Lagi nasa buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, sir.